Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. And today po, this is another recording podcast na gagawin po natin. We gonna have an exclusive interview and also analysis with our upcoming topic today. Before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, wag niyo po kakalimutan to scan yung QR code na makikita niyo po later sa ating live, which you can try to follow us on other social media platform para po makita ninyo at pasubaybayan nyo po yung ating mga daily posting. Today po, pag-uusapan po natin yung pagtataguyod ng katotohanan dahil po nagkaroon po tayo ng iba't ibang fake news na inilalabas po ng iba't ibang mga grupo o mga entities sa ating politika para po maari pong siraan ng ating gobyerno o ang ating pangulo. At dito rin po masasabi natin na ah, makikita po natin yung bagong mga ah, mamumuno dito po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At bibigyan din natin ang pangako ng pamahalaan na protektahan ng mga mamamayan at itaguyod ang responsableng pamamahayag. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa media, demokrasya at laban kontra maling informasyon. And for that, please welcome po Professor UP Professor Ronald Simbulan. Saglit lang po at hello po Prof. Good morning. Ayan, okay. Okay po. Okay lang po. Ah, Prof, ipapatching ko kayo sa ating studio. 1 second. Ayun. Okay, pumasok na. And then, Yes. Okay naman ang audio ko. Okay naman. Yes. Okay. Maganda 'yon. Actually, dapat nga ang gobyerno ang nagpapasimuno ng ganitong klaseng pagbabantay sa fake news, no? Although worried din ako sa overreaction ng gobyerno kasi I would rather see freedom of speech than yung restriction sa freedom of speech in the name of uh, restricting fake news, no. Mas gusto kong makita na yung malaya yung pamamahayag, no. At yes. Yeah. Oo, karapatan 'yun. Actually, constitutional rights 'yun, eh, yung freedom of speech, eh. Ah
Ang problema, ang ano lang dito, para sa akin, no, lahat tayo may kalayaan para sa ating opinion. Pero wala tayong kalayaan sa facts, no? Yung facts. Kasi facts are facts. Kung hindi totoo, it's either totoo ang facts, yung sinasabing facts, o kaya hindi totoo. Pero kung yung opinion, pamamahayag ng opinion o perspective ng isang tao o mamahayag, yun dapat pabayaan kahit na nagdi-disagree ka doon sa opinion ng taong yun. At saka Pero ako ang binabaluktot yung katotohanan. Halimbawa, hmm, sasabihin ng isang tao, yung Holocaust never happened. Yung pagpatay noon sa mga Jews, di ba? Almost mhm. 6 million Jews pinapatay ni Hitler. Kung sasabihin ng isang tao that that never happened, ayun, dapat i-correction, i-check yun. Because you are not entitled to your own facts. You're Correct. only entitled to your own opinion. Yun ang binibigay na kalayaan ng Pro saligang batas. Prof, if you don't mind me asking, para po sa ating mga listeners, especially siguro hindi sila gano'n acclaimed sa ganitong media sphere, ano po ibig sabihin ng facts versus opinion? Well, yung facts kasi talagang we have historical facts. No? Kasi may ano talaga, may well-documented na nangyari yon. No? Mhm, Nangyari yon. Halimbawa, yung mga nangyaring maraming pinatay na suspected drug addicts nung panahon ni President Duterte, di ba? Well documented 'yon, no? May mga balita talaga, no, na ginawa ng mga patikang journalist, no? Tapos may mga ginawang documentaries at video at photo. Well documented, in other words, no? So hindi pwedeng sabihing ano lang 'yon, matter of opinion or perspective, no? So 'yon, talagang ano 'yon, facts. Those are the fact, that is something that really happened. Pero kung ano kasi, yung opinion lang, halimbawa, wala namang ebidensya, mhm. no? You cannot fabricate, kasi yung fabrication o kaya pag-iimbento ng mga bagay na hindi naman nangyari, kung hindi mo naman ma-back up, you cannot uh, treat it as a fact, no? So it's either it's a fact that happened, or it did not happen, or nowhere to be seen. Ang Oh, opinion na ang opinion naman kasi parang yung sarili, yung haka-haka, no? mhm. O pananaw ng isang tao, kasi siyempre bilang individual meron tayong iba-ibang pananaw o opinion. So yun, entitled tayong i-express yun. Halimbawa, yung opinion ukol sa ating karapatan, ukol sa ating mga aspirasyon, no? Yung ibig sabihin, gusto natin mangyari. But we cannot fabricate. We should not be inventing things that never happened. And Prof, isa pa po 'no, lawakan natin ng konti yung conversation natin. I think most of the social media personalities, especially sa political sphere, they are always asking po, how can a journalist be a vlogger or a vlogger be a journalist? Ano po yung differences nun? Yung kasing mga journalists, and here I'm referring to professional journalists, no? Mhm, Meron silang mga protocols, no, mga standards, no? Halimbawa, isa sa mga standards nila yung ine-edit sila, no? May editors sila. Tapos meron silang proseso, halimbawa sa lalo na mga dyaryo, may mga nagfa-fact check, no? Tinitingnan, halimbawa may sinubmit na isang draft or report yung isang professional journalist. Pina-fact check yung mga sinasabing detalye doon na sinasabing nangyari, no? Yung mga bloggers at saka hindi journalists, no, na nag-ano lang na sa social media, walang ganong proseso, no? So they just keep on creating creating their ano no what they put out,
no, in their social media network, no. Yun ang pagkakaiba kasi yung mga journalist talaga may standard, eh. Mhm. Ethical standards, and one measure of that is that yung ano talagang ine-edit sila, either Yeah. self-edit nila o kaya merong professional na editors na gumagawa noon, pati yung fact checking. And isa pa po kasi I watched this debate po, it happened last year, January. Debate Yeah. po ito ng mga scholars about sa pagiging journalist versus sa mga vloggers about sa pamamahayag sa public space. Parang isa po sa nai-open po nila doon, and I want to ask your reaction po. Yung tinatawag po nilang amendment, erratum, or mga changes sa mga nailalabas na articles or vlogs. Kasi parang sinasabi nila, pagdating daw po sa isang um, journalist, marami silang ways on how to do erratum. Pagdating daw po sa mga vloggers, wala silang kakayanan to change yung narrative kung ito'y mali. Pero ang nagiging problema po dito, I think it's more of like the biases of both individuals. Do you think po there is a difference on biases between these two entities, especially when they make changes? Well, lahat tayo may mga biases, no? Mhm. Whether we are journalists or not, no? Based on our background, our personal experiences, nagkakaroon tayo ng biases, di ba? Based on those experiences. Ang ano dito, yung talaga kasing professional journalists, because they are given training talaga, no, in their profession, in preparation for their profession. Yung training na yun comes with either you uh, edit yourself or you let others edit you as Mhm. part of the process of putting out a news report, or it could be a features article, no. Yun ang ano, so merong ganong standards, no. Halimbawa yung kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas, na association ng mga broadcasters sa Pilipinas, meron silang ethical standards na which is used to discipline their members. Kasi kung yung members nila kung ano-anong sinasabi na wala naman talagang ano ethical, wala sa it's outside ethical standards. Halimbawa, nagmumura-mura Mhm. o kaya naglalabas ng mga balita na hindi naman ma-substantiate, no? Kung hihingan ng substantiation o ebidensya doon sa sinasabi, ayun, dinidisiplina nila yon o nire-remind nila yung kanilang members. So their members either do it themselves, correct themselves, o kaya they let others do the correcting and editing. And also Prof, question ko din, kasi 'di ba sa mga journalists, they have different style, eh. With regards to how they portray their news, 'di ba po? Merong headlines, yung nakikita natin sa prime time, mga 6 PM, yung mga TV Patrol, and then merong opinion styled na mga parang parang podcast, parang ganito po. Pero Mm. they more on like, parang opinion, parang sa article sa mga newspaper. Um, bakit po bakit kapag dating sa pagtingin ng publiko, bakit kailangan ang headlines na inilalabas ng mga journalists sa publiko ay kaiba doon sa opinionated style of journalistic na pagbibigay ng mga information on public spheres? Yeah, kaya nga yung mga dyaryo and even some media networks, meron dinidifferentiate nila yung news, eh. 'Di ba may Mhm. news section, no? Para ilabas yung mga pangyayari, no? Nangyari talaga. At saka meron ding section na tinatawag na opinion page, o kaya yung editor kung saan parang editorial section. Mhm. Yung editorial section kasi
ayun, based sa stand or position nung dyaryo, ng mga editors, o kaya yung opinion page, meron silang mga columnists halimbawa, Columnist. no? Na ang nilalabas talaga yung kanilang perspective, no? Mhm. Yun ang importante, yung interpretation of what happened, no? Kasi kung minsan para palalimin yung balita, no? Palalimin yung nangyari para to help guide the listeners about their interpretation of what happened and ano ang pwedeng tingnan at maging lessons dito sa nangyaring ito. So, dinidifferentiate naman ng mga professional media outlets yung para sa news, kaya may news section at saka yung opinion page o kaya yung editorial section. Tama po, and we all understand that news media outlets, even the mainstream media po, kahit sabihin na natin yung mga vloggers sa social media, they were tagged as institution of democracy para sa ating public space. Ano po ang masasabi nyo yung inopen up po na isang program po ng ating gobyerno, which is yung OPLA kontra fake news. Ano po sa tingin niyo Mm. yung pinapalakas nito na cooperation between the government and the media personnel or social media people sa ating demokrasya? Kasi importante, Billy, na tandaan na sa isang tunay na demokratikong bansa, Mhm. yung kalayaan sa pamamahayag, freedom of speech, tsaka yung kalayaan including kalayaan sa media, yan yung pinaka-oxygen ng democracy, no? Kasi without the freedom of speech and the freedom of the press, democracy has no oxygen in your society kung alisin mo yan. So, importante na nandyan yan. Ngayon, katulad nung nabanggit ko sa iyo kanina, I would rather see that there is more of this freedom than restricting it right away. Mhm. No? Kasi yung restriction naman should be self-regulated kung maaari. Kasi Self-regulated. kung maglalabas ng hindi katotohanan or Mhm. things that never happened, 'di ba, mawawalan ka ng credibility, 'di ba? Pag nang nilalabas mo, who will believe you kung alam nila na na ang tuwing meron kang sinasabi 99% na sinasabi mo hindi na never happened. Halimbawa, yung sinasabi ng isang pangulo diyan sa isang pangulong kilala natin, 'di ba? Aha. Tuwing nagsasalita, alam mo na halos 99% ng sinasabi niya hindi totoo, 'di ba? Malupit kayo, So, Prof, ah. Baka nakainom kayo ng oh, maraming kape ngayon. ito nga yung sinasabi natin na walang kinakatakutan, 'di ba? Oo, walang Dito kinakatakutan. dito sa PhilCast. Oo nga, Prof. Kasi Mukhang nasa beast oh, mode kayo ngayon, Prof, ah. Napasobra oo, kape. oo, Hindi mabuti kasi kung kape lang. oo, buti kape lang. Wag niyo pa iinumin ng Oo. energy drink si Prof. Mukhang maraming masasabi, mababantayan eh. Anyway, yung respeto gusto mo from the public, no, Mhm, should come from you, no? correct. Kasi ikaw ang naglalabas itong mga nangyayari, no? And trying to interpret them. Kaya kung tama o totoo o well substantiated ang sinasabi mo, magkakaroon ka ng credibility sa publiko at susubaybayan ka. Kasi kung napatunayan na karamihan ng sinasabi mo hindi totoo pala, self-serving lang yung mga sinasabi mo, no, mawawalan ka ng credibility. Kaya I would rather see na kahit na walang government o walang third party na nagre-restrict sa'yo, gawin mo ng self-regulation. You correct yourself, discipline yourself. So that, halimbawa, journalist ka, may sinusulat ka. Siyempre, ang sinusulat mo, laging ang daming grammatical errors, hindi mo man ini-edit.
maiinis yung readers mo, di ba? Hindi na So, maintindihan yung so dapat sinasabi mo. i-regulate mo, i-edit mo naman para hindi Mhm, mahirapang magbasa yung mga ano mo, no? Yung mga mambabasa. Ganun din sa mga broadcasters, no? mhm. Kung credible ang ano nila at along the way nakikita yung mga nakikinig na totoo naman ang sinasabi at matino naman yung interpretation, no? May logic, no? Strong ang logic, paniniwalaan at susubaybayan at dadami yung mga followers, no, na nakikinig at lalakas ang credibility mo. But if you want to lose your own credibility, it's up to you. Kasi kung hindi mo i-self-regulate yan, no, yung naghihintay ka pa na mayroong ibang party, third party na magkaano sa'yo, mawawalan ka talaga ng listeners or readers. Ay, at saka Prof, ito pa 'no, gusto ko idagdag, yung ano, yung sinasabi kasi dito sa states na pagka daw po nawalan na freedom of expression ang mga tao magpahayag ng opinyon nila, at hindi nagkakaroon ng public discourse, kahit, in the media of social media like yung mga vloggers, maaari po kasing ano, sumabog yung threat of, civil war. Kasi wala na nag-uusap, lahat may sari-sariling bias, hindi natin nalalaman yung tama't mali. And I think kapag ni-regulate or nag-push ang government to regulate yung speech, yung freedom of speech natin in social media, I think civil war will erupt. What do you think po? Yeah, actually may mga bansa nga na uh, highly regulated yung freedom of speech o walang freedom of speech, no? Hmm, Kasi halimbawa may mga bansa that we know, countries like North Korea China. perhaps or even China, Mhm. na yung gobyerno ayaw nila yung malayang pamamahayag, no? Gusto nila sinesensor yung nilalabas na balita, sinesensor yung opinions, no, ng mga ano nila broadcasters, no, or media people, no. So as I said, I would rather that I see more freedom than less freedom. Kasi kung less freedom, delikado 'yun eh. Dahil hindi natin alam, dahil na very powerful ng mga gobyerno, what if kung talagang sabihin ng gobyerno, lahat ng sasabihin nyo kailangan dumaan muna sa amin, no? No? Iano muna namin bago kayo magsalita, yung sasabihin ninyo na babasahin lang ninyo, Mhm. i-edit namin, no, at ko-correct namin para yun lang ang pwede nyo sabihin. Yun, hindi maganda yun. O kaya lalo na yung bawal ang opinions, bawal ang mga analysis, no? Mhm. Kasi may mga ganong estado talaga eh, no? Na napakahigpit lalo na kung yung mga gobyerno na lahat ng media eh state controlled, state owned State and state control. controlled, no? Halimbawa, China, yung kanilang lahat ng media outlets nila, newspapers, radio, television, yung television nila pati yung CGTN, no? Chinese Global Television Network, no? O kaya yung kanilang anong pangalan ton, yung May Chi, uh, Chi, CCTV, uh, I think that's CC, parang gano'n po ata yeah, yung yeah, ano. yeah, yeah. CGTN na ngayon yun eh. Ah, Ginawa nilang CGTN. China Global Television Network, CGTN, no? Hmm, Yun, talagang heavily censored yun. At ayaw kong mangyari yon, ayaw kong makita yon. As I said, I would rather see merong self-regulation yung mga media natin at saka media practitioners. pero Kasi Prof, you, 'di ba you ang want credibility. Yeah, yes, sige. and Prof, 'di ba ang censorship is used as legal term sa Pilipinas, 'di ba? To regulate Yeah, parang, ano ba, to regulate the media or to regulate article? okay. Yung more yung kasaysayan ng censorship sa Pilipinas, Mhm, it's more to not really to regulate the media, mhm, pero yung prevent yung ah, yung kasi kung minsan nagkakaroon ng siraan, 'di ba? mhm, Yung sisirain yung personality ng isang tao, no, ng kanyang kalaban, no, using the media para masira yung credibility ng isang tao, no?
kumisan sasabihin niya ganito, manyakis yan, gano'n. O kaya sisirain talaga yung ano niya, yung kanyang titirahin yung kanyang personality, para wala nang makikinig sa kanya o maniniwala, no? Mhm. Ngayon, ang gustong i-restrict ng ating mga batas sa Pilipinas more yung libelous na statements against certain individuals. Kaya pwede mong kasuhan ng isang tao if you feel that nag-commit siya ng libel laban sa iyo at siniraan yung pangalan na matagal mong pinangalagaan. Yun, doon directed yan. At na Pero kung ano naman, yeah. yung expression, halimbawa, freedom of expression with regards to the government, yung government policies na ina-analyze mo o kaya pinupuna mo, Hmm, dapat yan pabayaan dahil ito kasing freedom na ito, freedom of expression, ito yung best means even for the government to know how the people feel about the policies of the true. government. Kung yung ginagawa ng gobyerno tama o kaya nakikinabang yung mga tao, expression ng mga tao ng ano through the media, di ba? And Kaya sabi ko even if I think dito, another thing din dito, Prof, even if it's pro or anti-government expression, still bound pa rin yan sa ating constitution that they still need to say it. 'Di ba po? Hindi yes, lang yeah. actually dapat nga matuwa ang gobyerno na kung merong mga citizens na nagko-complain about their policies so that they can correct, no, or institute reforms regarding Mm. these policies so that these policies of the government will be more effective so that they can really serve the people, di ba? Like a Di ba? constructive criticism. Yeah, kasi kung walang feedback, parang feedback mechanism ito of Mm. the people, no, of the governed, through the media. Feedback mechanism ito para malaman ng gobyerno kung ano ang pananaw ng mga tao about government policies, no, that are being made, about laws, no. Para good or bad, malalaman ng gobyerno para ma-correct ng gobyerno yung kanyang policies at ma-improve ito para magsilbi sa karaniwang mamamayan. 'Di ba dapat matuwa ang gobyerno diyan kaysa walang feedback? Yeah, and I think government should be receptive kasi hindi naman po every time they know what the people is doing, especially the government. Lalo na Yes, ang executive, they only know yes. kapag may nagsusumbong. Yes, at dapat nga ito nga hindi controlled ng gobyerno 'yan yung outlet na 'yan sa media Dapat talaga done through independent media, no? Kasi kung kontrolado ng gobyerno 'yan tapos yung mga nagsasalita diyan merong ah, kinatatakutan nila baka parusahan sila kung may sasabihin, then that should not be the case, no? Hmm. Dapat malayang pamamahayag talaga para ma-express ng mga tao yung kanilang pananaw without fear that they will be punished, no, for saying the things that they want to say about the government and about government policies. Yeah, So the government should yeah. have that. And also Prof, shift tayo ng konti sa fake news. Paano po malalaman natin mga publiko, tayo mga receiver ng balita, kung ang isang bagay na inilalabas ay tama o mali? Especially sa oil crisis na kinakaharap natin ngayon, katakot-takot na fake news po ang lumalabas. What do you Uh, think would the public needs to know and how they can combat fake news? Actually, ngayon mas madaling mag-check ng fact check ng fake news Mm, because we have social media, we have Google, no, we AI. have of course Google now, even AI. Pwede mo i-check kung talagang ba may binalitang may nangyaring ganito, ganyan. Pwede mo i-check yan, double check sa Google, no. Maraming paraan Mm, Tapos sa AI din, no, to counter check. O kaya ako ang ginagawa ko kung may balitang flash news report na sinasabing at gusto ko lang i-verify, mm, tinitingnan ko yung mga sinasabi ng mga credible and well-established news outlets, no? Halimbawa, yung New York Times, di ba? O kaya yung Guardian sa UK. Guardian. No, these are very o kaya yung BBC, no, British Broadcasting Corporation. Ito yung mga very credible na news and media outlets
na sa matagal na panahon nag-establish ng reputation for accuracy and coming out with the truth, no, and nothing less than the truth. Yun, chinecheck ko doon kung talagang nangyari. Kung wala silang balita, then nandun yung suspicion ko na baka hindi talaga nangyari yon kung wala silang binabalitang ganun. Maraming means ngayon maraming dahil yung credibility kasi comes with your track record, and itong mga news and media outlets na ito nakapag-establish na sila ng credibility and reputation for fact checking strictly, no, for over a century, yon. Kaya kung ang source ng news o kinakalat na balita sineshare sa social media ay isang media outlet na you never heard of, halimbawa sasabihin Jeto Times, no? O kaya kung ano kung minsan may gumagawang ganun na fake na source, no? Ayun, I would be suspicious if it came from that source na hindi naman talaga kilala. Tama po. And I think sa mga nakikinig po dito, and if this is a recorded video, if you have any questions po, you can put your comments down below and we will try to answer those questions. Before we go over, Prof, sa ating last part of our interview po today, I would like to again thank you po, Prof, sa panahon nyo po, and also sa mga listeners natin na nanonood po nitong video natin. And also please follow us using our QR code sa ating video po for you to follow our daily postings sa iba't iba nating social media platform. And also to this video, please like, share, and subscribe. I think dito po sa ating last na part ng ating pag-uusapan, there were a big topic about po dun sa safety ng ating mga mamamahayag. Uh, Nagsimula na po ito sa napag-usapan na rin po dito yung safety din po ng mga ating mga vlogger sa social media. Kasi Yeah. there is malaki na rin po yung malaki na yung industriya ng the vlogging community na talagang yung information nila ito matatak po talaga sa publiko. I think my question to you this po is ano ang tingin niyo po na critical na aspeto po na dapat tignan ng gobyerno pagdating sa safety ng ating mga mamamahayag, both the mainstream media at saka 'tong mga vloggers? Well, ang pagtingin ko dito kasi sa vloggers na ito, these are individual citizens who have made it a point to try to express their opinions, no, through their own social media outlets. Kasi dati umaasa lang tayo sa established na media, Mhm. no, para sa news and also analysis and opinions, no, na dumaan sa isang editorializing, no, yung at saka yung pag-edit, self-regulation. Ang kasi ang vloggers kasi o kaya yung naglalabas ng podcast halimbawa, mas malaya silang ah, naglalabas ng kanilang opinion at pananaw, and they create their own audience along the way based on their credibility. Kasi kung uh, ako minsan mas kung merong mga bloggers or social media influencers na kilala kong merong reputation for telling the truth, yun na pinapaniwalaan ko at pinakikinggan ko ang sinasabi nila, no, compared to those that have no credibility at all, because you can immediately identify that they're not telling the truth kasi masyadong obvious naman na halimbawa na hindi totoo yung sinasabi. Check mo lang sa Google o sa AI kumisan, no, yung kung totoo yun o hindi, at wala sa AI o social media yung sinasabi nila, no. And lalo na kung check mo sa mga reputable media outlets or newspapers, no. So
Pero para sa akin very healthy yung meron tayong, an army of, citizen bloggers and podcasters, Mhm. 'no, who freely express their opinions, 'no, because, it's a way for monitoring whether we have a healthy democracy or not. At lalo na kung yung mga opinion nila as citizens ay, ah, merong punto, 'no, at nakaka-influence ng malaking bahagi ng ating mamamayan, para, makita yung katotohanang nangyayari sa lipunan, mabuti yun. Kasi namumulat yung mga tao at nakakatulong sila sa pagmumulat without being censored by anybody, whether by business companies or by the government. Correct, and I think, maliwanag po na dapat natin pinag-uusapan yung mga detalye about sa mga inilalabas na information sa social media kasi marami po ang receiver, eh. And most of the time yung Oh, mga receiver hindi naman nagre-research yan, eh. Kung ano lang napapanood nila minsan, especially mga nagbabagang balita, minsan pinaniniwalaan na lang nila kung ano yung napanood nila, eh, without even, researching. And isa ako diyan sometimes pagka yung pagka may namatay na ganito o may nahulog na ganyan, ako naman parang, sino? yeah. Ang value kasi ngayon ng social media, lalo na yung podcast. Hmm, Ako kasi I listen a lot to opinions, no, of various people. Lalo na yung nilagay sa YouTube, no. Dahil lalo na kung yung mga ano nila ini-interview doon mga kilalang mga academics, no, kilalang personalities, no, that we know and who are very credible, you can directly listen to them and their opinions and what they think about the issues, no. So maganda ito, parang ang nangyayari yung ating social media nagiging isang malaking classroom, 'di hmm, ba? tama. To exchange opinions, exchange views and analysis, and at the same time to try to come up with uh, a set of uh, maybe a set of solutions to our social and economic problems, no, because importante ito sa pagmumulat ng mga tao so that their awareness will be enhanced and deepened about what is happening all around us, kasi yung nangyayari sa atin sa kapaligiran natin requires some analysis, Hmm. some direction, no, kasi kung hindi maguguluhan tayo, we will be overwhelmed by too many facts, no, about what is happening or what is being reported in the news. So it's important that we maximize these venues to enlighten ourselves and raise our knowledge and awareness of our society. And also Prof, I think dito ko nakikita kasi I was introduced doing vlogging or podcasting 2022 po when elections came through and then nag-stop. Then I started last year. Ang isa po sa nakita ko sa podcasting is more of like telling what you feel, what's your opinion, pero andoon yung punto na kapag mali ka, may nagko-correct. Kesa yung hindi mo sinasabi yung opinyon mo, nasa sa'yo lang yun, tapos sa bandang huli, mali pala. Just like for instance, yung pinakamalaking natutunan ko which is yung EJK. Hindi ko akalain na yung napapanood ko before, hindi totoo yun. Pero because Mm. I'm already exposed dito sa social media sphere, unti-unti nakikita mo na, ay meron pala talaga mga biktima. Ay meron palang professor na may kausap na biktima before na ganito, ganyan. So Yeah. parang instead of correcting yourself at the very moment, hindi mo nako-correct kasi nga hindi mo na ilalabas yung opinyon mo sa madla. Hindi nila nakikita kung ano yung tama at mali. And I think this is the parang strong point ng for me being a podcaster. Nakikita ko po yung ins and out ng isang issue. Yeah, nako-correct natin ang sarili natin while ano especially when we interact, 'di Mm. ba, with each other. No, merong nakikinig sa'yo tapos nagre-react sila, ayun, nako-correct mo ang sarili mo, along the way. Kasi
baka naman na meron silang alam na hindi nangyari yon, Hmm, yung binabanggit mo. They can tell you o kaya ano man ang opinion nila, they can also present the other side that is often not presented, 'di ba? So, correct po. ako kung minsan dati nung nagsimula akong makinig sa mga podcast, nakikinig ako habang nagjo-jogging sa umaga, Kasi podcast, voice lang, 'di ba? Puwede Opo, kang ano, audio. yu Hmm. pero along the way meron na akong na-identify na mga taong, truth tellers talaga. 'No? So, dun ako lagi nakikinig. Yung mga hindi truth tellers at nakita kong kung ano-ano lang, walang kwentang sinasabi, hindi inaano ko 'yan, ine-erase ko 'no, na inaalis ko sa aking listahan, hindi ko na inaano. Pero yung mga truth tellers, yung mga mabibigat yung opinyon, halimbawa sina, ah, Noam Chomsky, 'di ba? Hmm. Yung professor ng MIT 'no, kasi Noam Chomsky isang linguistics professor 'yon. Wow. 'Yun lagi kong pinapakinggan yung interviews sa kanya sa podcast 'no. Wala siyang sariling podcast pero lagi siyang ini-interview ng mga may podcast 'no. At 'yun kung minsan para akong nagbabasa ng libro, 'pag nakikinig ako sa kanya, kasi nandun yung Yeah. facts, nandun din yung opinion niya and, he's highly respected 'no. So gano'n kaya I have identified certain people na mabigat yung kanilang opinions and, I would rather rely on them and listen to them than wasting my time on certain podcasters na alam kong, 'pag nagsalita parang yung isang tao diyan sa US na 99% ang sinasabi ay alam mo Ayan, ng bumaba na 'to si walang Prof. parang self-serving lang, Self-serving. self-serving lang, Hmm. oo. Pero Prof, ako personally sa experience ko po since we started, doing podcast with you, marami po talagang mga nagsasabi talaga that they like kapagka pumapasok kayo sa channel kasi po mostly they have a different take on issues. Kasi siyempre yung channel ko po it's very small. Ang akala kasi nila yung the normal way, parang walang information, puro expressive opinion, puro passionate Hmm, way on how to handle in, headlines. Pero nakikita po nila when it comes to you, talagang mabigat yung details. They need to know hmm, ins and out of the issue. And I think this is how we can change yung narrative ng tao na sometimes you need to be technical sa mga issue para mas lalo mo maintindihan kung nagkaganon, eh. Hindi siya po puwedeng oo. Yeah. ano lang po 'no, base lang yung nakikita mo o naririnig. Yeah, kasi, Billy, siguro, ah, ganyan ang sitwasyon dahil sanay din akong ma-interview ng mainstream media Yeah, dito yeah. sa Pilipinas. Actually, hindi lang sa Pilipinas, kung minsan kasi may nag-i-interview sa'kin na, hindi hindi local media, 'no. Pero mainstream sila, 'no. Halimbawa yung sa Pilipinas yung, DZMM 'no, tapos yung ano din ng, yung ANC 'no, ANC. tapos yung, GMA News 'no. Hmm, Lagi akong ini-interview niyan. So, you have to be careful about what you're saying, yung facts 'no, that you are at the same time yung opinion din para yung opinion, na shine-share mo makatulong sa pag pagtaas ng awareness ng mga tao at pagpapalalim sa issue. So, sanay akong gano'n, kaya yes. kaya 'pag, kaya kaya kahit alam kong siyempre iba din yung audience mo dito sa podcast mo, but at least I'm reaching out also to a different level of, audience 'no, na kakaiba dun sa audience sa Pilipinas. Opo, and I think maganda po yung sinabi niyo about reaching out, eh. I think that's what people need to understand, na hindi puro ang mga guest is academic, hindi na sila Yeah, kayang bumaba sa level ng pangkalahatan. Kasi yun yung parang nagiging common denominator kapagka academic yung nakakausap, eh. Parang, "Oh, ito lang yung base na supporters nila or mga listeners nila." Pero I think dito po sa ginagawa nating podcast, nakikita nila yung parang light conversation, madaling maintindihan, pero may details. Hindi lang yung passion lang na nagsasalita ng wala namang basis.
Yeah, ang ano kasi, kaya siguro gusto akong interviewin ng mainstream media sa Pilipinas dahil meron akong certain expertise. Correct. Halimbawa, kasi batay sa mga in-author kong mga aklat, no? Hmm. I've written several books on Philippine-US security relations, no? Kaya kung minsan ang tawag sa akin, ang pagturing sa akin, ano ako defense or security analyst, no? Ba't hindi ko kaya May gamitin yung prof next time? Para siya, maganda yan, eh. pwede. Ito nga yung di ba, promise you na ito ko yung unang aklat ko na nakaabot na ng third edition nito Prof, Ito hindi yung ko unang mahanap aklat. siya sa online. Eh, Nahihirapan ako. nandito. Hindi, walang ebook siya. Meron lang mga Ah, reviews. Pero hindi siya available sa Prof, sa bibili ako ng internet. libro pag uwi ko ng Philippines. Pirmahan niyo, Prof, ah. Meron pa yatang actually nakaabot ng third, sandali, kunin ko yung third edition Sige sandali. po, sige. Ayan si Prof. Ito exclusive, papakita niya kanyang libro. Ito yung third edition ng librong ito. Yan ang Ito pinaka-latest, di ba? ito na revised edition nito 2024 lumabas. Ito yung first edition 1983. The Mm. basis of security. So itong librong ito actually, lalo na itong the original na itong orange na color, naging parang Biblia ito ng anti-bases movement sa Pilipinas nung lumabas ito noong 1983. Wow. Naging parang Bible ng anti-bases movement sa Pilipinas. In fact, pati yung mga senators na nag-reject sa bases treaty noong 1991, I think most of them have read this book, no? Mm. Yung earlier edition. Ito yung 2024 edition ng librong yan, no? Prof, Na dinagdag na paano chapter. if ever gusto namin bumili, meron pa ba yan sa online? Yeah, hindi online, hindi. Well, dito ang alam ko available online lang sa Lazada at saka sa Shopee. Ah, Uh, from certain bookshops, no, dito. Diba, Solidaridad Bookstore at saka yung Popular Bookstore dito mm. have it, no? And you can order it online through Shopee and or Lazada, Sige po, yung no? kamag-anak ko po dyan sa Philippines, papa-order po ako. Tapos Yeah. papipirmahan ko na lang po para at least personalize. Ayan, para pag uwi ko ng Sige. December, meron akong personal na copy. Pero Prof, I think we're good. We're good for this podcast. Sa lahat po ng mga listeners, maraming salamat po. Na I guess naintindihan na nila yung opinion ninyo, and I think people don't understand how important na pinag-uusapan natin yung fake news, especially right now. Ang dami ng mga lumalabas sa social media and even sometimes mainstream. May pagka-fake news din Mm. sila. And importante nating pinag-uusapan ito dahil po ang papel po ng mainstream at saka mga vlogger ay connected po sa ating demokrasya. At Oh, kailangan po nating maintindihan na lagi po dapat lahat tayo may advokasiyang labanan ng fake news. Kasi hindi po lahat talaga nagre-research eh. At I think yun yung parang weakness natin. And I think for us, para ma-devote natin yung katotohanan on ourselves, hindi lang po dapat tayo nakikinig sa i- opinion. iisang basis ng information. Talagang dapat we check on it. Sabi nga dito, lagi daw dapat tayo maging mapanuri at laging inaalam ang katotohanan sapagkat ito lang po talagang pinakamahalaga sa kahit anong detalye makikita natin online. Prof, maraming salamat po, and I'll call you again for our live. Para po sa lahat, thank you po at God bless and God first. Thank you po. Okay. Salamat din. Thank you po. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.